sa mga batang manunood. Galit nga itong si Moira. Pinagalitan niya ang lahat ng board member dahil nga maski nga itong si Doc Ray ay hindi na kumampi sa kanya. Sinabihan niya nga siya ng isang board member na hindi sila kakampi sa taong siyang dahilan kung bakit nahulog nga sa hagdan itong si Doc RJ na may-ari ng Apex. Sirada siya na wag bitawan ni RJ ang naturang Apex para sa kanya. Subalit wala siyang magagawa sa galit at ganti ni Giselle sa kanya. Dahil pinalabas ay tinulak siya sa labas dahil nga sinabi ni Giselle nasawang-sawa na sila sa mga drama na pinapalabas ni Moira at wala na ngang audience na gusto siyang panoorin. Balit ang di inaasahang pangyayari ang matutuklasan ni Giselle na ito palang Apex ay unti-unti nang bumabagsak, lalo't nalalaman niya ang ginagawa ni Moira na ang mga share pala ni Ubeng ay pinagbenta niya sa ibang kliyente. Ngayon, nawawala na nga ng pondo ang Apex ng dahil sa kanya. Balit kahit ganun pa man ang nangyayari, ay hindi susuko nga si Giselle na muling ibangon ang Apex mula sa pagkalugmok nito. Lalo't napasa kanila na ang Apex, madali na nilang magagawa ng solusyon at paraan ang mga bagay na iyon. Lalo't wala na ngang kontrabida sa kanilang mga plano. Wala na si Moira na napaka-greedy. Samantala, ninais nga ni Giselle na muling ibalik ni Moira ang pera ng pinagbintahan ng mga shares na Ubeng. Subalit nagmatigas itong si Moira, kaya mapipilitan nga si Giselle na paimbestigahan nga itong si Moira para malagay sa tamang kalalagyan dahil kung nasa labas lamang siya at kahit hindi niya pagmamay-ari ang Apex ay patuloy pa rin ito na maghasik ng lagim sa kanilang pamilya. Ito nga si Annalyn ay hindi na gusto na pakasalan nga itong si Carlos dahil sa kanyang mga natuklasan. Buhat kasi ng nangyari sa engagement party ng kanyang ina ay nagbago na nga ito at ibang-iba na ang mga kilos. Ramdam niya na sinisisi niya si Annalyn at sinabi pa niyang kaya umano ginusto ni Annalyn ang mga nangyayari dahil gustong-gusto niya na makatuluyan ang ama at ina niya. Subalit hindi naman ang ganun ang naisip nitong si Annalyn. Ang matindi pa doon, sinabihan pa siya ni Doc Carlos no kung ayaw daw sa kanya ay malaya naman siyang umalis at sumama sa kanyang ama. Matindi pa noon kahit nga ang kanyang ina ay lumalabas pa na siya ay masama. Sa kinakwento ni Carlos sa kanya, sinabi nito na nagiging bastos umano itong si Annalyn kaya nasigawan siya sa loob ng OR at nawawala nga ito sa focus. Nais pa ni Lynette na si Annalyn pa mismo ang maghingi ng sorry dito kay Doc Carlos dahil umano ay napakabuti at mahal umano siya nito at ginagawa lang niyon para mapaayos nga itong si Annalyn. Yan naman dahil ayaw din ni Annalyn na magtampo ang kanyang ina, nag-sorry siya dito kay Doc Carlos pero hindi pa rin mawawala sa kanyang isipan na talagang iba na ang pag-uugali nito at mabigat na ang loob niya dito kay Doc Carlos para ikasal dito nga sa kanyang ina. Iisip nga ni Annalyn na kahit nga may malaki silang utang na loob dito kay Doc Carlos, hindi pa rin tama ang kanyang mga pinagagawa dito sa kanya, lalo't wala naman siyang ginagawang masama unless may pinoprotektahan siyang ibang bagay at may tinatago pa siyang hindi nalalaman nga nitong si Annalyn. Madiskubre kaya niya?